Magandang umaga po, Senator Kiko Pangilinan. Salamat sa panahon. Hi, good morning, Ted at kay DJ Chacha at sa mga nanonood at nakikinig. Salamat Magandang po muli. umaga sa inyo lahat. Thank you, sir. Sir, ano lang po, basically po, ano ho ang magiging kaibahan, yung pong mga features po lamang nito pong panukalang ito na inyo pong dininig nga kahapon, Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025, kumpara po sa existing na EO94 ni Pangulong Marcos Jr.? Well, maraming pagkakaiba, no? Naniniwala kasi ang ilan sa mga senador, lalo na ang ating Senate President Tito Soto, na kulang ang kapangyarihan at saklaw ng ICI sa ngayon sa executive order. Halimbawa, 3 lang sila at ang nabanggit nga, 3 lamang ang kanilang abogado, although may mga volunteer lawyers sila. At I heard you earlier, sabi mo about 421 ghost projects pa lang. Hindi pa kasama dito yung substandard, hindi pa kasama dito yung other. Overpriced. Yes, so kulang na kulang ang kanilang kapangyarihan. Hinihingi din ng halimbawa ng ICI yung kapangyarihan na isabina o pabukas ang mga bank records, yung exemption sa secrecy, yung Bank Deposits Act, yung kapangyarihan na magkaroon ng search and seizure order, either through the courts, Court of Appeals, o kaya sila mismo dahil nga ang balita, marami dun sa pondo ay wala na sa mga bangko at nakalagay sa mga condominium, etc. Nandyan din yung immunity from suits. Hinihingi rin nila. Dahil nga sa ngayon, sa dami ng maaaring masampahan ng kaso, ay baka balikan sila. And then the power likewise to file cases. Kasi based on the current setup ng ICI, wala silang kapangyarihang magsampa ng mga reklamo. Fact-finding lamang. So lahat ito ay dagdag na kapangyarihan. Ang kanilang argumento ay kakaiba ang sitwasyon ngayon, kaya extraordinary remedies must be given to them. So we are reviewing all of this and we share a number of their concerns na kailangan mabigyan pa ng dagdag na ngipin itong independent commission, People's Commission. Ang tawag dun sa Senate Bill 21. Opo. 1215. Senator Kiko, settled ba ho kahapon yun? Kasi napakamakabuluhan po sinasabi ni Senator Frank Drilon, the former Chief Justice Puno, no? Yung usapin po noong kanila pong prosecutorial powers kung sakasakali, settled na ba ho ba yun na maaari silang bigyan maliban sa ombudsman, kumbaga DOJ, yung mismong komisyon have the authority to prosecute ang mga sasampahan nila ng kaso sa Sandigan Bayan? Well, merong isang batas, no, na naipasa noong September 2024. Ito yung Anti-Agriculture Economic Sabotage Law at yung Anti-Economic Agriculture Economic Sabotage Council. Section 17 ng batas sinasabi, minamandato ang Department of Justice na bumuo ng pool of prosecutors na siyang magiging focus ay yung economic sabotage. So yun ang posibleng compromise. Okay. Dahil sabi nga ni Senate President Drilon, hindi pa pwedeng ibigay sa isang independent commission itong kapangyarihan ng ombudsman o kaya kapangyarihan ng DOJ. So ang pwede nating kompromiso ay ilagay sa batas na ito ang mandato ng ombudsman o kaya ito ang dagdag na mandato ng DOJ na magkakaroon ng prosecutors naka-assign bilang DOJ at bilang ombudsman dito sa Independent People's Commission. Okay, sige So po. that might be Opo. A remedy, no?
Yes, Opo, yes. opo. Sige. Senator Kiko, kasi po ngayon, ang pula nga dito po sa ICI ay pure recommendatory lamang ang kanila pong purpose o function, no? So, dito ho ba sa inyong pinag-aaralan pong batas, kapag ho meron na pong findings ito pong People's Independent Commission na ito, yung pong findings nila ay hindi na subject for evaluation, PI, review ng Ombudsman o DOJ kasi lalabas po na parang layer lang sila, di ba? So, ito ho ba, kapag sila ba'y nakapagbuo na ng findings, yun na po yun ang isasampa? Hindi lang po ito as in rekomendasyon sa Ombudsman o DOJ? Well, that's a good question, no? Dahil we will probably have to put that in the law as well, no? Na ang findings ng commission dapat bigyan ng merito at ma-file ka agad. In fact, I think in the end, kinakailangan talaga ng interagency courtesy. Nangyayari naman yan. Kinikilala naman ng bawat ahensya na dapat magkaroon ng harmonizing ng batas. So I hope, no, and we intend to figure out how to make sure na gano'n na nga, no, hindi magkaroon ng delay. In fact, merong provision dun sa Senate bill na within 60 days, no, from the time na maumpisahan ng investigasyon, kinakailangan maisampa ang mga kaso. So, kung ganon, that somehow avoids itong layering, no? Kung gusto nilang gawing i-review ng DOJ, they have to review it within that 60-day period. Okay, opo. So, Senator, yung pong appointment ng mga miyembro ng komisyon, when you say independent, ano po kaya ang pananggalang natin para lang humasiguro nga na independent po ang mga ito, considering na yung appointing authority dito ang presidente, hindi maitatanggi ang mga posibilidad na baka umabot hanggang pinto ng tanggapan ng presidente ang kontrobersya o iskandalo na baka ang mahirang dito ng mga miyembro kontrolado po nila. Well, magandang tanong din yan. Kaya meron tayong paraan para malimita ang power of appointment ng Pangulo. For example, pwedeng ang isang proseso ay may nomination na ibibigay yung mga grupo, private sector, business sector, siguro yung mga accountants, yung mga lawyers groups o kaya retired chief justices, etc. Ino-nominate nila, bibigyan ng 3 pangalan, doon pipili ng appointment, sino i-appoint ng Pangulo. So that's one way of limiting. Hindi mo pwedeng tanggalin kasi yung power ng Pangulo na mag-appoint. So how to limit that? Plus, titiyakin natin na open and public ang proceedings. As a general rule, ang exception lang is kung kinakailangan mag-executive session. Mahalaga yan dahil makikita ng taong bayan yung proseso at magiging, siyempre, mag-iingat itong mga appointees na hindi kumiling o pumanig o maging bias. Dapat impartial and neutral. And of course, ang requirement din, lagi, hindi naman lagi, but sa mga ganitong klaseng committees and appointments, dapat may track record ng probity, integrity ang mga uupo dyan at yung mga bibigyan ng nomination. Opo. Dito po sa panukala, kasama po sa mga salita dito, yung pong appropriating funds, therefore. So, sa ngayon po, sir, meron ba kayong naiisip na saan huhugutin ang pera magpapatakbo dito considering na mas malaki ang gastos dito kumpara sa ICI ngayon? Tama yan. That's why hiningi natin sa DBM yung kanilang position paper para bigyan tayo ng proposed structure ng ICI, plantilla positions, etc., ng ICP. And then yung budgetary support dyan, I'm sure we can find right now,
sa ICI ata, Office of the President, no? So we will see. Pwede naman talagang lagyan ng appropriations provision ng Kongreso. So mandato 'yan, kailangan pondohan. Opo, yung panggagalingan ng pondo, independent then meaning hindi at the mercy of the Office of the President. Yes, yun din ang isang punto, yung fiscal autonomy dapat ma-release kaagad. So that's what we're working on. Sabi nung iba kasi na bakit bibigyan ng fiscal autonomy, yung ibig sabihin baka yung ibang mga ahensya in the future hihingi din. Magkakaroon tayo ng problema in terms of streamlining itong funding sources, etc. Pero again, babalikan natin, this is an extraordinary situation that requires extraordinary remedies. Plus, ito naman ay hindi perpetual. In fact, ang recommendation ng isang resource person, si Senate President Drilon, 3 years within which it should complete itong kanilang investigation and fact-finding. Opo, yan pong kanilang sakop po, ay specific ho lang ba ito? As in, dito po sa mga kontrobersyang ito tungkol sa mga infrastructure projects of DPWH, paano po yung sinasabi nga na kung 3 years lang po ito, may sunset provision siya, ano ba lang talaga ang saklaw po practically ng naturang komisyon? Well, yung dati kasing commission na dineklarang unconstitutional, although EO yun, no, hindi batas, dahil sa equal protection, isa yung provision ng ating saligang batas na kailangan mayroong equal protection at hindi biased o kaya impartial o partial para sa isang Specific. grupo Opo. ang mga batas. Dapat lahat. So, ang mangyayari dyan, basta infrastructure at walang particular na panahon, no? Pero may debate pa rin dahil may suggestion si Senate President na hindi limitado sa infrastructure. So we will have to take all of that into consideration. Pero ang maliwanag dyan ay dapat mabigyan ng dagdag na kapangyarihan, dapat may sunset provision, at hanggat maaari walang particular na administrasyon. Kinakailangan yan mapalawig. Opo. At paano po, yung pong bang detalye nito, Senator, halimbawa, yung staffing nito at saka yung kanyang salary grade na mga usapin po sa mga commissioner, sa lahat, sino po ang gagawa nun? Sa batas ho ba ninyo mismo ito o pauubayan nyo pa sa IRR ito? Well, I think mas maganda para mabilis kasi ang IRR minsan Yes. Another 60 days yun. yes, pwedeng ilagay na sa committee report para madebate. Okay. And then, Senador, may counterpart bill po ito sa lower house. Ang suggestion din po sa inyo kahapon, I was able to watch it, na kung maaari, mag-usap na po kayo ngayon pa lamang para harmonize na po yung bill at wala na po kayong dadaanan pang baykam-baykam at pagsisimula po ng opening ng inyong session ngayon na sa November 10, matalakay na kaagad ito at maaprubahan. What do you think, sir? Well, posible yan. No? May mga pagkakataon sa nakaraang mga kongreso na ina-adapt ng either house yung version ng House o ng Senate para wala ng debate. So, yes, we will discuss this with our counterparts sa House and then we will take it from there. Maraming batas nangyari na yan. Hindi na dinebate. Nagkaroon siyempre ng kanya-kanyang version pero in the end nung botohan na manifestation na lang that the House for example adopts the Senate version Opo. in toto or vice versa. Opo. Sir, ito ho bang naturang panukalang batas ninyo ay totoong idudulog nyo through formal communication ba sa Office of the President to certify this as urgent? Well, I'll have to confer with the Senate President because it's his measure. We recommended that it be certified as urgent para wala nang we can pass it on the same day. Okay. Wala nang 3-day rule. So mas mabilis 'yon. Assuming po na hindi kumagat ang Office of the President at i-certify ito as urgent, no? Assuming lang po
na hindi siya magpakatotoo sa sinasabi niya na gusto rin po niya itong naturang pagpapalakas sa ICI, ano po ang magiging ano ho ninyo? Galaw diyan sa Senado? Well, we'll just have to go through the regular process. You know, i-file ka agad, period of interpellation, tapos period of amendments, and then passed on second reading, and then after 3 days, we pass it on third reading. So, ganun ang mangyayari dyan. Pero sana nga, ma-certify ng mas na agad-agad dahil time is of the essence, malaki ang kakulangan dun sa gaps sa kapangyarihan ng current ICI na kailangan punuin. So talagang kinakailangan mabilis. At yun din naman ang hinihingi ng taong bayan. No? Sabi nga nung isang resource person, yung mga nagprotesta at nagrally laban sa katiwalian, kinulong. Dahil nga nagkaroon ng naging bayolente. Pero yung mga pinoprotesta nilang mga magnanakaw ng gobyerno ay wala pa nakukulong. So yan ang daing ng ating mga kababayan na dapat talagang matugunan ng agad-agad. Opo. Senator, yung pong kung ito po'y dadaan sa regular meal ng pagpapanukalang batas, paano po ngayon yan isasabay considering po na budget na po ninyo, budget natin na pinag-uusapan and you only have a few days bago na naman kayo mag-Christmas break? That's right. That's why we're committing to having this sponsored on the floor by first week or second, at the latest second week of November. At the earliest, the week that we resume sa Senado, and then we'll take it from there. Pero makakaasa sila na we will do this post haste. Talagang kailangan we have to make haste slowly. Ayusin natin pero tiyakin natin na mabilis at no inordinate delay. Opo. You have to start forthwith. Senator, Yes. Senator Sir, yung pong transition nito, hindi automatic na sila Chairman Reyes, itong kasalukuyang ICI commissioners, ay uupo dito. May transition, paano po ang transition? So far po sa inyong kaisipan lamang. Yes. Well, we can also include that sa batas, no? In fact, iniisip ko pwedeng i-expand yung existing EO. These are some options. Of course, I have to confer with the sponsor of the measure para mapabilis. In fact, mayroong isang argumento na nabigyan na lang sila ng mga kapangyarihan na gusto nila sa ilalim ng batas, sa batas mismo o sa ipapasang batas. So that's also possible. Pero sabi ko nga, tinanong ko rin yun yung dapat merong transitional provisions o transition provisions dun sa batas para mabilis din ang proseso. It does not stop the president, for example, or the process na sila rin ang ma-appoint. No? Depende paano ito tatakbo. So, in fact, if you were to ask me, dapat sila na dahil naumpisahan na nila at dagdagan na lang ng dalawa pa sigurong mga membro. But again, in the end, we will just have to leave that the power of appointment nasa presidente, pero yung proseso ilalagay natin sa batas. Okay. Senator, we know that you're in a hurry, pero pwede ba kami humingi lang po ng a few minutes Sure. extension? Opo. Kasi yung pong agricultural smuggling, gusto hong talakayin ni Chacha. Ito lang po sa akin lang, panghuli. Yes, please. Opo. Senator, opo. Pwede namang i-delay yung isa pang kausap natin ng kaunti kahit 5 minutes. Go ahead. Okay. Senator, sir, yung pong arrest, yung pagpapa-aresto sa mga hindi makikipagtulungan dito po sa investigasyon ng People's Independent Commission na ito, yung search warrant na maaari po, kasi sir, di ba sabi nga po ninyo, magmula ng pumutok ito, wala pa ni isang bahay na sinasabing sangkot dito ang sinalakay para malaman kung naandun ba yung pera, di ba? I mean, para bagang kung ngayon baka wala na silang mahahanap kasi tinago na po yung pera. Alam niyo ho yun, yung poder po para sa mga warrant, arrest warrant, seizure po, search warrant, mga ganon, paano po maibibigay ito sa komisyon nang hindi lumalabag sa principles po ng ating human rights sa ating saligang batas?
Well, merong mga precedent yan in terms of mga batas. Halimbawa, yung Anti-Terrorism Council, although I voted against that, no? Mm. Uh, may proseso yon na they have to go to the Court of Appeals for freezing of accounts, Mm. for issuance of arrest warrants and search warrants. So that is one thing that we can do. And then, sinasuggest na nila na dapat may assign ang ilang mga sala, ilang mga division para dito sa mga kasong ito, kung Sandigan Bayan ba yan o CA, para kumbaga they will be the infrastructure anomalies courts, no, sa Sandigan o kaya Oo. sa CA para dedicated dito sa mga kasong ito. Okay, sige po. May tanong po si Chacha. Go, Yes Cha. po, pahabol lang po na tanong tungkol dun sa issue na yon. Kahapon, nandun din po as resource person si dating retired Chief Puno. Binanggit niya, para daw maging independent itong IPC, dapat merong budgetary independence. Iwasan daw po na si DBM ang magkokontrol ng budget pag nabuo na yung IPC. Paano po mangyayari yon? Well, we will have to put that in the law, that they will be given fiscal autonomy. Of course, ang concern doon, baka lahat nga ng ibang mga ahensya, kung pwede pala rito, pwede rin sila. But again, iba ang kondisyon dito. Hindi naman ito fiscal autonomy ng isang ahensya na narariyan lagi, may hangganan, matatapos din. So I think we can justify that, na mai-release ng buo ang kanilang budget. And of course, Congress has oversight, no? So we can always check kung talagang yung mandato sa batas ay naisusunod ng executive. Sige, antabay po kami no sa iba pang balita ukol po dito kung papasa nga po ba ito. Pero puntahan lang po natin, ito pong kinakaharap din po ngayon ng Agriculture Sector natin sa smuggling pa rin at market manipulation. Senator, natuklasan po ninyo dun sa nakaraang hearing na may 6 na rice traders na parang magkakaugnay. Paano po yun? Ang nangyayari po, pare-pareho yung address, may interlocking directors din daw. So, ang assumption po ba natin dito, parang may front lang yung mga kumpanya, pero iisa lang talaga sila lahat? Well, sabi ko nga, may circumstantial evidence, no? Kinakailangan pa nating busisiin pa ito ng husto, pero mula nung pinatawag natin itong mga ito hanggang sa ngayon, yung mga kumpanya, yung mga direktor, hindi sumisipot eh. So ibig sabihin, in fact, pinapa-aresto na natin, nasabpina na sila and they have disregarded or ignored the subpoena. So we have subjected them to the issuances o nag-issue na ng warrants of arrest. So doon pa lang, baka nga dummies, no? Hindi talaga totoong tao o kaya tulad nung sa smuggling nung sa Subic, siya daw ang may-ari ng kumpanya pero panda driver delivery man lang pala siya. Oo So nga. Oo. posible na itong mga kumpanya na nagbayad ng $900,000 no, para magpasok ng bigas, sabi ko nga, yung address nila hindi naman mukhang opisina. Tapos iisa ang kanilang special power of attorney na attorney in fact, pare-pareho, ini-import yung bigas nila pero dinideliver doon sa isang kumpanya lamang. Hindi naman marami ang dinideliver doon sa isang kumpanya. Halimbawa, yung Beatus nag-import pero dinideliver sa Arvin. Yung Arvin na kumpanya, may kamag-anak, may yung anak nasa ibang kumpanya, so interlocking talaga. Oo. Konektado po, ano, At Senador? pag ikaw ganun, tapos pare-pareho yung warehouse, hindi ba? Mas madaling diktahan yung supply. O kailan natin ilalabas? O wag muna natin ilabas, o di ba? Wag muna nating gamitin yung pag-import. Pagka medyo maganda na tumaas ang presyo, tsaka natin
may mga ganong posibleng mangyari, which happened, by the way, doon sa onion cartel. Oo. 2022 hanggang 2019, 2020, 2021 at yung Philippine Competition Commission last September 2024 nirekomenda na ang pagmumulta ng 2.4 billion dahil 5 o 6 na kumpanya nakikipagsabwatan, sabay-sabay nagre-request ng permit to import, iisa ang dahilan, parehong araw, etc. At may mga dokumento na may mga email, 2.4 billion ang multa. Pinakamalaking multa sa kasaysayan ng ating bansa. Ang malungkot, hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad dahil mabagal ang proseso. Oo. So moving forward, sabi nyo nga rin po nitong nakaraang hearing, dismayado kayo na wala talagang napapanagot na malalaking tao dito po sa smuggling, no, na may kinalaman sa agriculture natin. So kung ganito na kalawak yung nakikita nyo po na hindi pa naman conclusive pero may red flags na, ano pong plano ng komite ninyo? Sa pag-upo nyo po ba dyan, aasa kami na mayroon ng mapapanagot dito? Well, bukas kakausapin ko ang ombudsman. Ang budget niya kasi ay tatalakayin ng Senado bukas. So we will sit down with him at pag-uusapan namin how to move forward. Right now, we cited 3 additional individuals, taga-customs, yung 2, in contempt of the Senate. So nakakulong ngayon yung deputy collector ng Subic. So we are moving forward, no? Alam mo, ang importante din dapat malaman ng ating mga kababayan dito, at ito'y nabanggit natin, lahat ng mga seized items imported from China. In other words, smuggling ang kamada. Lahat. At unfit for human consumption. At ang information na natatanggap natin, itong mga unfit for human consumption, dadalhin dito sa bansa, lalagay, ilulublob sa formalin para linisin at ilalabas sa merkado. Naku po, delikado. Kaya yung sakit, talagang kamadang sindikato, bibilin ng mura dahil bulok na o kaya hindi na fit for human consumption, dadalhin dito, lilinisin, huhugasin, tsaka ilalabas sa merkado. At hindi ako masosurpresa dahil lahat puro galing China itong mga nakumpiska. At meron na naman today o yesterday na report, carrots naman ngayon. So we are going to check itong kalidad. Ito ba fit for human consumption? Ito ba may mga lason? Para mas lalo nating paigtingin. You know, simple lang ito 127 cases of smuggling involving billions of pesos in the last 4 years. At sa awa ng Diyos, 4 lang ang nasampahan ng kaso. At dun sa 4, walang financier na nakakulong. So, ibig sabihin, kumbaga, makapangyarihan at may sabwatan. At kausap natin ng DOJ, 90% nung 127 cases na hindi na isampa dahil yung BOC hindi binigay yung mga yung mga documentary evidence. Dapat documented di ba? Ikaw ay nag-import, ito ang ni-report mo, tapos paglabas, hindi pala yun. Misdeclaration. Pag wala yung mga dokumentong yun dahil hindi binibigay, dismiss ang kaso. So, kasapakat ang customs. Exactly. Customs, DA. right now hindi pa na-establish pero I wouldn't be surprised if immigration is also involved. NBI, hindi lahat naranasan ko na yan sa NBI, yung mga dummy corporations sabay-sabay nakuha yung NBI clearance. 15, 20, isang araw lang. May NBI clearance na yung mga dummy corporations. So, and hanggang ngayon, diba, walang nakukulong na smuggler. 10 years na yung non-bailable offense of economic sabotage. 10 years na yan. 10 million nga lang ang halaga. Non-bailable na. Wala pa rin
sinasampang kaso. Ang mga untouchables hanggang ngayon untouchable pa rin. Kaya ako'y humihingi ng suporta sa ating mga kababayan sa usapin na ito, ang media. We need to address this because hindi pa pwedeng ganito. Opo. Kung yung Pogo kinurap, yung mga local official, etc., mga peking mga birth certificate, peking mga kung ano-ano, ganito rin dito. Pinipeke ang mga dokumento, kinokorap ang ating burokrasya, pero ang huling banda nilalason ang ating mga kababayan at pinapatay yung industriya, yung ating mga magsasaka at mangingisda dahil dito sa walang kwenta, walang tamang permit, hindi natin alam at mura Opo. na imported. Kaya mura yan dahil, yun na nga, patapon na dapat yan eh. Will Yan you be, ang, will you be sistema able, ng- sir, in the end, will you be able kaya, sir, through your committee to identify ito talagang mga mastermind dito sa kanyo na hindi humalantad-lantad? Ay, yes, that's what we want to do. Okay. Kumbaga sa flood control, di ba? Sino dyan yung private sector na nag-import? Yan yung mga diskaya, di ba? Sino dyan yung mga kasabwat? Yan yung mga Bernardo, tsaka Alcantara. Hernandez, tsaka Alcantara. Hindi ba? Sino pa ang involved dyan? Di ba? Kamada ng, yun na nga, mayroong mga opisyal ng pamahalaan, kasabwat ang private sector. So, yan ang ating ginagawa ngayon. Dapat talaga magsalita na. In fact, yung kinulong natin in contempt of the Senate, yung tatlo, sabi natin, papakawalan namin kayo. Sabihin lang ninyo, sagutin lang ninyo ng maayos yung tanong dahil nagsisinungaling kayo. And the lies are based on documentary evidence that we have received and the testimonial evidence that has been submitted sa ating hearings. Opo. So talagang establish yung pagsisinungaling, kaya sila in contempt. And we ask them to explain, and clearly, kahit sa explanation nila, sinungaling pa rin. So, magsabi lang sila ng totoo. Sino ang nagpopondo sa kanila? You know, 130 million pesos worth, halimbawa, yung isang kaso. 130 million pesos ang halaga nung naipasok, Panda delivery driver yung may-ari, yung consignee na walang pera. Sinong bumili ng 130 million na yun? Sinong gumastos ng ganun para ipasok? Yun ang dapat nating busisiin. That's why I'm talking to meeting the Ombudsman tomorrow. Opo. I'm also sitting down with the DOJ in the coming days. Also the NBI director. Opo. And in fairness to the President, publicly he has said, di ba, ang mga smuggler nasa gobyerno rin. Opo, opo. And so we are just here and we hope na seryoso ang ating Pangulo. We give him the benefit of the doubt. And I'm sure, pag sinabi ng Pangulo, aggressively, mahiya naman kayo dyan sa smuggling, may mangyayari rito. Tulad ng may mga nangyayari ngayon sa flood control. Opo. Senator, sir, yung sulat po ng mga vegetable farmers and traders in Benguet na i-refer po namin sa inyo, sila po nagtutukoy na kung saan ibinabaksak ang smuggled carrots, smuggled broccoli. Yes. Sila mismo may informasyon na, may picture at lahat, pero hindi umaaksyon ang customs, maging po ang DA sa kanila pong problemang ito. Sana po ito po inyo pong matugunan din at ipatawag din po sila. Yes, papatawag natin sila, pero just to inform you, nung nakuha ko yung information na yun, nirelay ko kaagad sa ating mga contact sa customs. At yun na nga, kahapon, carrots ang nakumpiska, no? Galing China. At pupuntahan namin kung hindi mamaya, bukas ng umaga, para tingnan ito. So, yes, we will... in the next hearing, yung ating mga farmers from Benguet, papatawag natin ulit para makuha ang kanilang daing at may lagay on record. Opo. Salamat po na marami, Senador. At sa uulitin po, napakaganda po nito na aming pumalaman nga ang inyo pong pinagpapaguran sa inyo pong mga komite in the Senate. Mabuhay po, Senator Kiko.
Maraming salamat, Ted, DJ Chacha, at sa mga nanonood. Magandang umaga. Maraming salamat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.